Kunyari, kung meron kang kaibigan tapos nagkaroon siya ng misfortune, would you accept na sabihin niya na kinurse ako ng friend ko? Hi guys, and welcome back to our channel. My name is Janaine Niley. Ayan, so for today's vlog ay papanoorin natin ang medyo mainit-init na discussion or mainit-init na topic, which is regarding din sa final Q&A ni Miss Gloria Diaz kay Ruela. Diba? So papanoorin natin ulit yun. Let's have a rewatch and how was it by, watching it over again. But before that, we also wanted to clarify din na hindi naman natin kiniklaim talaga na ano tayo, pageant expert and whatsoever. Kasi gusto lang natin i-share itong comment mula kay walang kwenta sa Facebook. So nag-comment siya and then after nung magre-reply na sana ako, parang din-activate niya yung account niya. Sabi niya, andito na naman yung mga feeling pageant experts. So dun yun sa head-to-head challenge performance ni Attorney Dali, dun siya nag-comment. Pero nung magre-reply na ako, parang nag-deactivate siya. So hindi na ako makareply. Hindi naman natin kiniklaim yung pagiging expert. Tsaka yung pagiging pageant expert, meron bang ganun talaga na or siguro si wala namang institution or hindi naman yung may-ari ng binibini sa pageant. Siguro yung mga yung mga organization chairperson, mga national director, sila siguro yung makakonsider natin na pageant expert. Pero tayo hindi naman, parang lang tayo, commentator, mga fan. Ganyan. There's no claiming to that. But anyhow, papanoorin natin. Pero thank you for labeling. Hindi, joke lang. Pero papanoorin na natin yung video and i-discuss natin kung, di ba, kung ano ba talaga yung meaning nung curse. Kung deserve din ba yun ni Miss Gloria na tawagin na may curse siya or whatsoever. So let's watch this. Good evening. Good evening, Miss Gloria Diaz. Number 13. What do you think? What physical asset do you have that should make you win Binibining Pilipinas? As a beauty queen and as a woman of vision. Di ba ang klaro? Klarong-klaro yun physical asset. Klarong-klaro yung physical asset Ano ba yung mga other term para mas maintindihan mo yung physical asset? Siguro parts of your body. Physical attributes. Wala akong maisip na kasi yun lang talaga. Nandun na kasi yung physical That's the pinaka-root word. I am here to present you the best version of myself despite of having a pivotal losses. 8 days ago, my grandmother died, and I hope and I know that she is in heaven watching me and proud of me that she has the best seat in heaven watching me over. Thank you. What physical? Diba? Yung kasi physical asset kasi 'di ba parang body parts nga. O baka pagkakaintindi niya siguro is physically nandito ka yung physical presence, gano'n yung biglang Pero hindi natin siya masisisi baka kasi mahirap din yung nandun ka, 'di ba? Oo. What asset do you have? Pero yun nga, inulit ni binigyan niya ng chance. So ang sagot ni Ate What physical asset I have is I am beautiful. Aside from that, I have a mission and vision in life that makes me apart from the other candidate. Thank you. Thank you, candidate number 13. Leave it to Gloria Diaz herself to always ask show-stopping questions and follow-up questions. Show-stopping questions and follow-up questions. So yun pero siguro okay sana yung sagot niya if sinabi niya, I have a beautiful face. Diba? Physical asset yun. I have beautiful kasi kapag tinanong ka ng gano'n, tapos sasagutin mo lang, maganda ako. May certain angst or yabang yung pag gano'n yung sinagot mo, pag yun lang, nag-end ka din sa maganda ako. Now, let's go with pagkatapos kasi nung show na yan, nung lumabas na yung question na galing kay Gloria Diaz nga, na bansagan siyang curse daw kasi nga, sa every time na magtatanong siya na wiwindang yung mga kandidata, yung ganun yung mga explanation dun sa mga So now, let's begin with the definition. Okay. Kung ano ba kasi yung meaning ng curse. Diba? Curse is a solemn adherence intended to invoke a supernatural power to inflict harm or punishment on someone or something. Yun yung isang definition. Ang isa is a coarse or blasphemous
word or phrase used to express anger or other strong emotion. Which I think, wala namang ganun si Gloria towards the ladies kasi nag-judge lang naman siya. Grabe naman siya kung... Tsaka wala naman siyang ginamit na word na masama or parang word of anger. Binigyan niya pa nga ng chance, diba? Yung candidate na mag-explain. Actually, si Rowella was, nung press presentation, kahit nabalikan nila yung post natin, isa siya sa ating mga top 10 nung una, nung press presentation na activity. And then, yung sa press presentation, kasi may swimsuit tsaka after nung nag-ano pa sila, national costume. So, doon kasi, parang doon na rin ako na ano sa national costume, parang nag-back out, parang medyo nang ano ako sa kanya, kasi step back. Nag-step back na sa stage, talagang naglalamon siya, yung performance niya. Kapag ka pinagsalita mo na siya, parang, ay, may something. May hindi kulang siya, pa ng com skills. Hindi siya total package, which is, kailangan kasi ng total package. And also, as simple as ano lang kasi yan, dapat before we put the ladies out there, maawa naman tayo din sa mga babae na kailangan make them super prepared out there kasi nakakaawa din pag nagmumukha silang unprepared. It's so unfair lang to label Miss Gloria Diaz na sa pagka galing-galing niyang magbigay ng questions, di ba? Tapos malilabel lang siya. It so happen lang talaga na natatapat sa kanya yung mga kandidata na nininervyos or nawiwindang pagkatapos niyang tanungin. Ganyan. So I or think... sadyang wala talaga. So I think walang kinalaman si Miss Gloria Diaz sa mga nangyari, di ba? Na... Tsaka hello, ikaw din naman isipin mo rin naman, kunyari kung meron kang kaibigan tapos nagkaroon siya ng misfortune, would you accept na sabihin niya na kinurse ako ng friend ko? Parang ganyan. Well, may tendency kasi talaga mga Pilipinos na nagiging ugali na natin na parang, dahil our misfortunes, we will not take the responsibility and di tayo magsi-step up na tanggapin na lang yung pagkakamali natin, pagkukulang natin. Kumbaga, we have the tendencies na sisihin yung iba just to satisfy our ego, parang gano'n. Yung natutuwa nga ako kasi diba parang meron ding comparison na parang naalala yung mga yung strict teacher mo nung high school, ganyan, mga ganun. Para siyang si Gloria Diaz na pag may tinanong siya is nangangatog ka na ng tuhod. Which is true naman, pero di ba, naalala mo din na sa kanila tayo natututo ng... You just have to, siguro, look the brighter side of the picture na may natutunan ka, may takeaways ka sa mga ganong experiences na na unfair naman pag sinabi mong is curse ng ibang tao yun lang. So, kumbaga, wag na natin gamitin yung ganong label sa mga respected people just to create a content na walang kwenta, diba? Para lang mag-create ng commotion or ng engagement, diba? So that's so sad, but that's so kanal, sorry sa word. But thank you so much, guys, at sinamahan niyo naman kami sa nagdaang video. If you've liked this video, don't forget to give it a thumbs up. If bago kayo sa ating channel, don't forget to subscribe, hit that notification bell para updated kayo sa ating mga next uploads. Ayan, guys, thank you so much for watching our videos. We have a lot of videos done and we have a lot of videos coming, so keep watching us in the next video. Bye!